Nagawa ko na. Wala pang isang patpat ng insenso. Kwalipikado akong lumahok. Nakuha ko. Yuan Lie. Ano ang gagawin mo? Ano sa tingin mo? Ito token? Makukuha mo? Di ba? Kuya? Yugi ng puno. Katawa-tawa. Palmang puting buto ng multo. Ang dantian mo ay sinira ko. Nagsusumikap ka pa? Tama. Tandaan mo kung bulag ang nanay mo? Pagkatapos, putulin ko ang 2 buto ng iyong gulugod para kang mag-ina ng nanay mo. Yuan Gongzi, nakikiusap ako sa iyo. Iwanan mo ang aking kuya. Yuan Gongzi, magiging baka at kabayo ako para sa iyo. Nakakatuwiran ba ito? Magpakabaka at kabayo ka lang. Pero sa itsura mo, maaari mo akong samahan sa gabi. Halika at ihatid ang babaeng ito sa bahay ko. Halika. Itapon mo itong patay na aso sa bangin ng mga ahas para sa akin. Huwag kang mamatay sa aking mga kamay. Nakakadiri. Kuya? Kuya? Nanay Xiao Yuan. Patawad. Hindi pa ako patay. Narito. Haha, anak, ang dantian ay nawasak. 7 kaluluwa at 6 na kaluluwa ay nagkahiwa-hiwalay, 3 kaluluwa at 5 kaluluwa. Ang gulugod ay binunot ng 2 beses. Mas mabuti pang patay ka na. Ano ka? Ang iyong dakilang santong lolo. Ako ay nakapiit ng 15,000 taon. Halika. Tulungan mo akong tanggalin ang selyo sa itaas ng aking ulo. Mabibigyan mo ba ako ng lakas? Gusto kong maghiganti. Gusto kong pumatay. Hahaha, huwag kang magsalita tungkol sa pagpatay. Paano kung tuhugin ko ang langit? Tulungan mo akong sirain ang selyong ito. Si kuya ang bahala sa'yo sa hinaharap. Hahaha. Bilisan mo, hoy, bilisan mo. Halika, hahaha. Hahaha bata, umupo ka sa malayo. Pumunta ka sa Wuji Mountain ng nanay mo. Tumayo ka para sa akin. Hininga ba niya? Sino ang naglabas ng masamang unggoy? Tapos na ang lahat. Nasa kaguluhan ang mundo. Ulo ng unggoy. Kung wala ka, ang 3 daigdig ng 5,000 taon nakakainip. Ano ang pinagmulan mo? Ano ang kailangan mong gawin? Haha, tanungin mo ako kung ano ang gagawin. Gusto kong itago muli ang aking mga mata ngayong araw. Gusto kong hindi na muling ilibing ng lugar na ito ang aking puso. Hayaan mawala ang lahat ng mga Buddha. Pagkalipas ng 10,000 taon, tatandaan ng mga tao ang pangalang ito, Santong Unggoy. Sun Wukong. Sun Wukong. Hindi ba iyon ang malaking demonyo na nagdulot ng gulo sa langit 10,000 taon na ang nakalipas? Batang Yuan Huai. Nakakita ng mga nakatatanda. Sana, tanggapin ako ng mga nakatatanda bilang alagad. Haha, mabuting bata. Kaibig-ibig. Nasira ang dantian. Ibibigay ko sa iyo ang pildoras ng demonyo. Dan at ang 5 kaluluwa. Kung wala ito, ibibigay ko sa iyo ang espiritu ng angka ng demonyo. Mula ngayon, magiging katulad ka ko. Isang anomalya sa pagitan ng langit at lupa. Walang tao, walang demonyo. Hindi mabuti o masama. Maging isang sinaunang halimaw. Sundutin ang isang butas sa araw.
Makinig ka, bata. Ang aking kapangyarihang demonyo ay masyadong malakas. Walang puwang para sa akin sa mundong ito. Bumagsak ang kulog. Kailangan kong magtago sa iyong dantian. Kapag pumunta ka sa immortal na pintuan ng langit, saka ko lamang makakahanap ng pagkakataon upang malaman ang iyong base ng paglilinang. Itinaas kita mula sa pagpipino ng katawan hanggang sa mahusay na perpeksyon ng pagpipino ng ki. Pumunta ka at maghiganti. Kung matalo ka, huwag banggitin ang pangalan ng guro. Yun Lee, hintayin mo ako. Papatayin kita. Kuya Yuan Gang, nakuha ko ang markang ginagamit para umakyat sa immortalidad. Bakit may dugo ang markang ito? Noong kunin namin ni Yuan Huai, ang basura ng pamilya, ang marka, sinira ko ang dantian, hinukay ang gulugod, itinapon sa bangin ng ahas. Paano mo ako binigyan ng maruming marka? Kuya, mali ako. Mali ako. Mali ako. Mali ako. Anong problema sa batang ito? Parang katawan ito ni Kunding. Kung maghihintay ka hanggang sa maging matanda siya para linangin ito, tiyak na tataas ang kanyang kultibasyon. Kuya, ang batang ito ay kapatid ni Yuan Huai na pinulot niya. Siya talaga ay may magandang talento. Bibigyan ko siya ng marka. Pagkapasok sa pintuan ng immortal, hayaan siyang maging personal kong katulong. Kukunin ko ito kapag siya ay nasa hustong gulang. Kuya, huhugasan ko siya agad. Ihahatid sa bahay mo. Pagkapasok sa pintuan ng immortal, sumali ka sa sekta kasama ko. Nariyan ang lahat ng anak ng pamilyang Yuan. Hindi ka gagawa ng masama ni Kuya Yuan Lie. Kuya Xie. Ito ang unang batch ng mga alagad ngayong taon. Ang pamilyang Yuan ng Luzhou sa Hilaga. Ang kwota ay 5. Kung gusto ng dalawang dawista, pwede kayong pumili muna. Ang pamilyang Yuan ay nasa magandang lokasyon. Madalas lumilitaw ang mga mahuhusay na alagad. Sa tingin ko, si Yuan Gang ay napakahusay. Perpekto para sumali sa aking Dragon Gate. Mga alagad na may dalang marka, lumapit. Kayo ang ipinagmamalaki ng aking pamilyang Yuan. Pumunta kayo sa pintuan ng diwata ngayon, matuto ng immortalidad. Balang araw, makamit ang pinakamataas na paglinang. Ngunit huwag kalimutang bumalik sa santuaryo ng mga ninuno upang magbigay galang, huwag kalimutan ang insenso. Nais ko kayong lahat ng swerte. Huweye, huweye. Mawalang galang po. Nakita niyo ba ang aking huwayer? Isang matapat na binata. Ito ang Nobu Sendai, dito kayo pupunta. Sige, Ina, halika at ipapakita ko sa iyo ang iyong huwaye. Halika, hawakan mo. Ito ang iyong huwayer, ha ha ha. Hindi ang aking huwayer. Ito ay hindi ang aking huwayer. nakikiusap ako sa iyo. Kaya kong gawin ang lahat. Huwag mong saktan ang aking ina. Nakikiusap ako sa iyo. Ang tripod na... Mula ngayon, ikaw lang ang maaaring maging Yuan Lie ko. Oy, dalhin mo ang babaeng bulag na ito. Huwag ka nang magpahiya dito. Hindi, inay. Xiao Yuan, Matandang hayop. Alam mo ba? Ang huwayer mo ay hindi kasing husay ng cute na asong ito. Hahaha. anong ginawa mo sa kanya? Ano bang problema? Sinira ko ang kanyang dantian. Sinira ko ang kanyang kaluluwa. Inalis ko ang kanyang gulugod. Ha. Ilagay siya. Inihagis nila siya sa latian at pinakain sa mga ahas. Ha. Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit? Dahil siya ay talunan. Bakit? Survival of the fittest? Alam mo ba? Hayop. Mas mabuti pa ito kaysa sa baboy at aso. Ha. Tama na ang pagsasalita ng matandang iyon. Sapat na. Ibibigay ko sa iyo. Makipagkita muli sa iyong huwaye. Bulag ang buong pamilya. Anong ginagawa mo? Puta! Hindi pa rin patay, gago. Ang mga naninira sa nanay ko ay mamamatay. Yuan Huai, paano ka nagbalik at nagpahiya? Asong may sirang gulugod. Mukha kang kawili-wili, basura. Sa pagkakataong ito, babaliin ko ang ulo mo. Tigilan mo ang pandaraya. Gusto mo ba talaga ang token na ito? Patayin mo ako at sa iyo ang token. Anak ko, bilisan mo at umalis ka. Papatayin ka niya.
Wala kang laban sa kanya. Tara na, tara na. Pakawalan mo ang nanay ko. Sasamahan kita hanggang dulo. Isa pang yugto ng pagsasanay. Sinabing sasamahan hanggang dulo. Yuan Huai, ilang buto pa ang kailangan mong baliin? Paano kung pahiramin kita ng 2 buto ng aso? Pinuno. Ako si Yuan Huai. Nagsimula ng labanang hanggang kamatayan laban kay Yuan Lie. Makipaglaban hanggang kamatayan ngayon. Buhay o kamatayan. Yuan Huai, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Nasa panahon ka ng pagsasanay ngayon. Si Yuan Li ay nagsasanay ng Qi. Ang kanyang pagsasanay ay mas mataas kaysa sa iyo. Nagpapakamatay ka ba? Pinuno, bakit mo siya pinipigilan? Hindi ako nakikipag-away sa mga hangal sa loob ng isang araw. Kamay ko, galos lang. Ang junior ko ay nakipag-away sa loob. Ang kontrobersiya ni Yuan Huai at Yuan Li. Si Yuan Huai na ito ay tiyak na mamamatay. Hindi sa tingin ko. Si Yuan Huai na ito ay may pamilyar na aura. Yuan Huai, paano makatakas ang iyong sirang suntok sa aking atake? Ang iyong mga suntok ay masyadong mabagal. Paluin ang aking likod. Ang antas ng pagsasanay sa katawan ay unang tataas sa antas ng pagsasanay sa enerhiya. Si Yuan Huai, itong basura, ay talagang nagsanay ng enerhiya. Kakapasok lang sa panahon ng pagsasanay sa enerhiya. Hindi rin iyon kalaban ni Yuan Lie. Ha ha ha. Ano naman ang pagsasanay sa enerhiya? Perpekto ang pagsasanay ko ng enerhiya. Si Yuan Huai ay bibigyan ka ng respeto. Ayaw mo ba? Patay na walang bangkay. Huwag mo akong sisihin. Mamamatay sa gabi. Hindi ito gagana. Tumayo ka at makipaglaro sa akin. Yuan Li, kitilin mo ang iyong buhay. Tama na para kay Yuan Huai. Hindi pwedeng mamatay si Yuan Li. Naghahanap ng kamatayan. Aso, gusto mo ba talaga akong patayin ngayon? Pero hindi mo kaya. Ang background ang lumalabas. Hindi si nanay. Wala si nanay. Nanay. Yuan Li, gusto kong magbayad ka ng dugo. Ay, huwag kang mag-alala. Dadalhin kita sa nanay mo ngayon din. Saka ko kayo ililibing ng magkasama. Magandang kasama sa daan patungong Huangquan. Ahaha. Hindi pa ako patay. Sino ang nangangahas na hawakan ang alagad ng apo ko? Ang lakas ng demonyo. Ano itong bata? Ang batang ito ba ay tao o demonyo? Mukhang isang masamang gawain ito. Bakit parang pamilyar sa akin ang taong ito? Nakita ko na ba siya dati? Imposible iyon. Sino ka? Pakisabi nga, bakit mo ginulo ang ulo ng lolo mo? Bata, makitid ang daan mo. Hemp. Kaguluhan sa langit. Nagpasalamat si Yuan Huai sa master. Bata, mag-ingat ka. Huwag kang mamatay. Matutulog muna ako. Yuan Li. Ang bata ay walang galang. Pangako kong ibabalik ang aking kapatid mula sa langit. Pinatay mo pala ang aking pamangkin. O, puputulin ko ang pamangkin mo at ipapakain sa aso. Kung hindi mo na naman i-anunsyo ang resulta, papatayin kita ngayon. Ipinapahayag ko. Ang huling miyembro ng pamilyang Yuan ay si Yuan Huai. Ilibing ang aking ina. Hintayin mo hanggang makabalik ako mula sa immortalidad. Lahat ay ililibing kasama mo. Imposibleng tanggapin ang batang ito. Nakikita ba ninyong dalawa? Hindi siya tao. Sinasapian siya ng halimaw. Patayin ang daan. Ikaw at ako ay parehong umakyat. Ito ay isang nakatatandang cultivator.
Ganito tratuhin ang nakababatang henerasyon. Natatakot ako na hindi ito angkop. Baliw ka! Bigyan ng pagkakataon ng halimaw. Sinara mo ang daan ng immortal. Kahit bigyan mo siya ng pagkakataon. Wala nang sasabihin. Ibalik ang iyong mga alagad sa sekta. Sarado ang daan ng Dengshan. Talagang hindi patas ang langit. Ngunit hindi lang ito ang daan patungo sa immortalidad, ulap ng pagtalikod. Ito ba ang sasakyan ng guro? Talagang marangya? Si Yuan Gang, alagad, nasa antas ng pagtatatag ng pundasyon, nais sumali kay Zixia, Fairy. Ito ang tanda ng panlabas na alagad. May talento kayong dalawa. Siya ay magiging alagad ng sekta Zixia sa hinaharap. Oh, Ano? Paano mo nakuha? Pagbati sa lahat ng immortal. Nagbibigay Halimaw, pangahas kang umakyat? Wala pa ang tambangan. Hayaan mong dumating ang matanda. Sandali lang. Gusto ko siya. Zixia Fairy, alam ko na ang sekta ay magiging malaki sa isang buwan. Mas balisa ako kaysa sa iyo, sekta ng Zixia. Pero hindi ko kukunin ang halimaw na ito bilang alagad. Hindi ka ba takot na saksakin ka ng demonyo sa likod? Ang sekta ng Zixia ay kumukuha ng kasapi, hindi pa ang pagkakataon mo, karunungan. Ano ang pangalan mo? alagad na si Yuan Huai ay nakakita punong sekta. Masyadong mabigat ang iyong demonyong enerhiya. Pumunta ka sa aking dojo sa gabi. Yuan Huai, tao ka ba o demonyo? Makikita ko kung susubukan ko ito ngayong gabi. Dapat nandito rin si Xiao Yuan. Kailangan ko siyang mahanap agad. Soberano, nandito na ako. Ano ang problema? Hindi mo ba nakita? Nasaktan ng punong sekta. Patawarin mo ako. Ang mga demonyo ay laganap sa mundong ito. Ako, sekta ng Zixia, natural na hindi kayang tiisin ng mga demonyo. Marami kang demonyong enerhiya. Ano ka? Punong sekta. Hindi ba ito halata? Tao ako. Sasabihin ko sa iyo, ako ang Eucharistia ng Zixia, banal na dugo ang dumadaloy sa akin. Anumang demonyo basta't may balat sa balat na relasyon sa akin. Ang banal na dugo sa aking katawan ay tatanggihan. Mawawala ito sa isang iglap. Punong sekta. Ano ang ibig sabihin nito? Gusto kong malaman kung tao ka o demonyo. Hubarin mo ang iyong damit at humiga. Hindi na kailangan ng punong sekta na makipag-ugnayan dito, tama? Ikaw ay tunay na isang demonyo. Natatakot kang mapatay ng banal na dugo sa aking katawan, di ba? Hindi. Hindi ang master. Hindi ba iyon nakakasakit? Ang kamatayan ay nasa bingit ng isang matigas na demonyo. Lumabas ka. Ako, ang marangal na kultibador na si Yuan Ying. Ang base ng kultibasyon ay walang kahit kaunting kalamangan. Napigilan ng isang bata sa panahon ng pagsasanay ng Qi. Ano ang kanyang pangangatawan? Kagabi ay isang aksidente. Mang-insulto sa guro. Kasalanan ay hindi mapapatawad. Alisin sa iyo ang iyong katayuan bilang alagad ng panlabas na korte. Parusahan ka na pumunta sa kalan ng apoy at sumali sa trabaho. Responsable sa pagluluto para sa mga alagad. Guro, maging mabait. Umalis ka! Buwisit, na sideline ako. Ipinadala sa silid ng kalan. Ako ay isang chef, bata. Papatayin kita. Guro, ano ang problema? Ang Zixia na ito ay babae ko noong 1,000 taon na ang nakalipas. Naglakas loob kang maging guro. Hindi iyon pagkakamali ng guro. Hindi ko alam. Dudurugin ko ang iyong dantian. Guro, mali ako. Hoy, guro, isipin mo ulit. Nasa loob ko, ikaw. Meron ako niyan. Hindi ba ibig sabihin yan pareho tayo? Makatwiran iyan. Hindi ako talo. Hoy! Yung lalaking kakadating lang. Halika.
Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Ginoo, ang pangalan ko ay Yuan Huai. Si Yuan Huai ay may magandang pangalan. Hahaha, maganda at madaling tandaan. Hoy, alam mo ba, pumili na magtrabaho sa aming silid ng kremasyon. Hindi bababa sa 100 taon na mas kaunting mga paligoy-ligoy. Narito na tayo, 50 yuan bawat buwan. Lahat ay ginagawa sa linya ng pag-assemble at libre ang pagkain at pananamit. Hoy, 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 hoy. Dahil kakadating mo lang dito, maging responsable ka sa pagsunog ng apoy para sa akin. Hehehe. Mukhang okay iyon. Siyempre oo. Hoy, hoy, hoy. Maaari ba akong magpatuloy sa pagsasanay? Ang sinabi mo, siyempre maaari kang magpatuloy sa pagsasanay. Hoy, hoy, hoy. Hindi mo ba alam? Hoy, ang aking kalan. Ang pinakaisang departamento sa buong sekta. Mula ngayon, magkakapatid na tayo. Hahaha. Salamat, Ginoo. Hahaha. Basura ay basura. Kahit pumasok ka sa pintuan ng immortal, hindi ka makakawala sa buhay ng tao ngayon, Nakura. Yuan Gang, nasaan ang ate ko? Lely. Nagulat ako na kaya mong talunin si Yuan Li. Ang swerte mo talaga. Nasaan ang ate ko? Huwag kang mag-alala. Ang ate mo ay katawan ni Kunding. Maghihintay ako hanggang mahinog siya bago ko pitasin. Naghahanap ka ng kamatayan. Sandali lang. Tingnan natin kung paano subukan. Nalaman ko na ikaw ay isang bata na kakapasok lang. Dito mismo, nanunuya sa kapatid ko. Anong ibig mong sabihin? Pupunta ka ba sa silid ng kalan ko? Hindi pwedeng apihin ang kapatid ko. Sasabihin ko sa iyo, ito ang kapatid ko. Bukod dito, nung dumating ka, hindi ko tinatanong kung nasaan ang aking kalan. Iyan ang pinakamakapangyarihang departamento ng sekta. Gawin mo. Hindi ka ba natatakot na sisirain ko ang iyong siupaw? Sisirain ko ang iyong pansit? Sisirain ko ba ang iyong kanin? Kuya. Huwag nating palampasin itong tao. Yeah? Gagawin ko na lang mismo. Gawin mo mismo. Makipaglaban sa buhay o kamatayan. Sige, buhay o kamatayan. Si Yuan Gang ay nasa gitna ng pagbuo ng pundasyon. Pagkatapos kagabi, ako ay nasa maagang yugto ng pagbuo ng pundasyon. Siya at si Yuan Gang ay Yuan Huai, gusto mo ba talagang mamatay? Kung matalo kita, ibabalik ko si Xiao Yuan sa akin. Sige, subukan mo. Pundasyon? Gusto mo bang sumuko? Biro lang. Ano ang tungkol sa pagtatayo ng pundasyon? Nasaan ang nakatatanda ko sa pamilyang Yuan? Gitnang pundasyon. Sino ang magtatangkang hawakan ng aking pinsang si Yuan Gang? Matagumpay na pagtatayo ng pundasyon. Yuan Tian, sino ang magtatangkang hawakan ng aking pinsang si Yuan Gang? Perpektong jindan na si Yuan Shan. Sino ang magtatangkang hawakan ang aking apo na si Yuan Gang? Ako ang apo ng pamilyang Yuan. Ikaw na bastos. Mga haskang hawakan ako. Ikaw ay kasuklam-suklam. Ito ang singsing. Ito ay isang duelo. Magaling ka ba sa pakikipaglaban? Ito ay magiging walang silbi. Ang paglabas ay hindi lang tungkol sa lakas. Tungkol ito sa konteksto. Yuan Huai. Ikaw ay pinalayas na sa aking pamilyang Yuan. Wala sa pamilyang Yuan ang isang ganid na tulad mo na may maruming dugo. Nakikiusap ako sa aking tiyo na patayin ang bastos na ito rito. Si Yuan Shan ay maglilinis ng pintuan para sa pamilya ngayon. Tiyo, hindi mo na kailangang kumilos. Ikaw ay nakaabot na sa perpektong antas ng Jindan. Siya at ako ay sapat na. Baguhan na bata. Nasa kalagitnaan ako ng pagtatayo ng pundasyon. Papatayin kita ngayon. Mamatay ng kusa. Walang hiya. Ang patay ang may boses. Salamat, Tito. Pinatay niya ang lakas patayin ng batang ito. Daga. Matapang na salita. Bubunutan ko ng isa-isa ang mga ngipin mo. Tapos na, boy. Sagupaan eto. Sasabihin ko sa iyo. Sa laban ng koponan. Ang stove ko ay hindi natatakot kanino man sa loob ng libu-libong taon. Mga kapatid, tara na. Tingnan nyo, ang mga kapatid ko.
Alamin natin kung sino ang mas marami. Napakayabang mo pala. Ikaw ang tumawag sa kanyang ina. Ginoli. Yuan Huai, wala kang dapat katakutan. Gaya ng sinabi ko kanina, pumasok ka lang sa silid ng apoy ko, mga kapatid sa hinaharap. Kung may humawak sa'yo sa hinaharap, ay parang hinawakan ng asawa ko. Oo, mga kasama, mauna muna ang asawa ko. Hindi. Mauna muna ang kapatid ko na bumaba para magpagaling. Sige, Ginoo. Bilisan mo? Si Yuan Huai at ang grupo mo ng mga bumbero ay nagtitipon, nakakahiya. Gaya ng inaasahan, ang asong babae ng pamilya Yuan. Kahit pumasok ka sa sekta ng Zixia, isa pa ring grupo ng mga walang kwenta. Kayo mga bumberong walang pinagmulan, kahit ilan pa kayo, mapapahiya lang kayo. Patayin silang lahat. Walang buhangin sa mga mata ko. Sa pamamagitan ng paraan, itago mo ang puso ni Yuan Huai para sa akin. Magluluto ako ng gamot. Ninuno ito. Ano? Matandang pervert ka. Ano pa ang gusto mo? Tara na. Tingnan natin kung sino sa atin ang unang kumuha. Ito ang ninuno ng pamilya Yuan. Maniwala ka o hindi, pupunitin ko ang bibig mo. Ano? Nandito lang ang bibig ko. Kung kaya mo, halika't punitin. Hanap kamatayan! Tanggapin mo ito! Ginoo Lee, mag-ingat ka. Siya ay nasa mid-stage na lakas ng Foundation Establishment. Oy. Magic tool. Malakas si Kuya Lee. Ang galing ng kusina. Ha, kumusta? Nagulat ka ba? Hoy, sasabihin ko sa'yo ang aking kalan na hari. Pero ito ay naipasa na ng mahigit 300 taon. Prito, luto, prito lahat. Walang parusa, hindi masugatan. Hinahamon ng kamatayan, hoy! Hoy, bakit ang hina mo? Hindi ka ba kumain? Yuan Yue, ang pangit. Ang ganyang xiao ay pinagalaw ang matanda. Magkaroon ka ng mabuting anak sa susunod mong buhay. Ito ang 5 kulog na immortal na paraan. Ginamit ko talaga ang galaw na ito. Ang nakakatakot. Hoy mga kapatid, mag-ingat kayo. Eto na. Pananang ninuno. Tapos na. Hindi, ito ay hampas ng isang jindan na makapangyarihan. Maaari lang akong humingi ng tulong sa aking master. Ikaw na bata ay naglalakas loob na galitin ang matandang Jindan? Gusto mo bang maging guro? Mangyaring kumilos. Ito ang yugto ng jindan. Hindi ko kayang talunin ito. Hoy, nakuha kita. Nasaan niyo pa ako ng espiritu? Maaari lang kitang tulungan 1 beses sa 10 araw. Pahiramin mo ako ng 1 insen. Tara na. Oops, pare. Kung hindi mo ako pinaalala, nakalimutan ko na may niluluto pa palang karne sa kaldero. Uy, mga pare, mauna na tayo. Sandali, tara na. Matapang na halimaw. Buwisit. Hulihin. Bakit naman? Ang sarap makalabas. Mabigat ang enerhiya ng demonyo. Ano ka? Yung matandang gago, nang-aapi sa mga bata sa edad niya. Ba't di kita laruin? Sino ka ba talaga? Sino ako? Ako ang gago ng pamilya Yuan ninyo. Lilinisan ko ang pinto ngayon. Kung ano ka man. Ngayon, paliliparin ko ang iyong kaluluwa. Ulog. Inapi ni Elder Yuan ang isang baguhang disipulo. Natatakot akong ito ay kahiya-hiya. Zixia. Isa ako sa 5 permanenteng direktor at elder ng sekta ng Zixia. Ito ang ating mga elder. Itinaas kita sa posisyon ng suzerain. Lalabanan mo ba ako para sa demonyong ito? Elder Yuan, walang ibig sabihin ng Zixia na manakit. 10 araw na lang. Ang maliit na kompetisyon ng sekta ang pumapatay sa panahong ito. Maaaring nasaktan ni Zixia ang reputasyon ng mga elder. Hindi kasing ganda ng mga hinaing ng mga junior.
Hayaan silang lutasin ito mismo. Ilagay ang sama ng loob sa kompetisyon ng sekta. Tapos, buhay at kamatayan. Sige, pinoprotektahan mo ang demonyo. Hindi ko papatayin ang taong ito ngayon. Hintayin hanggang maliit ang sekta. Ang aking apo sa pamangkin ay gagawa ng tama para sa langit. Aalagaan kita ng mabuti na kababatang kapatid sa sekta. Hihintayin kita. Pinsan, hindi mo na kailangang gawin iyon. Ako na mismo ang bahala sa kanya. Wala na ang lahat. Soberano, eto na ako. Sino nag-utos sa'yo na magdala ng ganyang stick? Sino nag-utos sa'yo na magdala ng ganyang stick? Hahaha. Ako ay, Ano ka? Ulo ng unggoy, si Zixia Ferry iyo ba siyang asawa? Inusisa namin siya ng 300 araw. Ayaw niyang sabihin kung nasaan ka. Wala nang paraan. Kailangan kong burahin ang kanyang alaala. Oo, pabayaan mo na siya. Ikaw ay isang dayuhan sa tatlong mundo. Sinuman na may kinalaman sa iyo, buburahin namin ang kanyang alaala o papatayin siya. Bakit naman? Dahil ikaw ay isang halimaw, ang iyong pag-iral ay sumira sa kaayusan ng tatlong mundo at gusto kong mapanatili ang kaayusan. Kaya lahat ng may kaugnayan sa iyong sunwukong, ako mismo ang wawasak sa kanya. Sabihin mo kung ano ka. ako ay. Yuan Huai. Walang kwenta. Siyempre naaalala ko na kinuha kita. Sinabi ko sa'yo na pumunta sa silid ng apoy para maiwasan mo ang laban, magtuon sa pagpapalakas. Sino ba namang mag-aakala na magdudulot ka pa ng gulo? Puro problema. Hindi ko matatakasan ang sarili ko. Pagkalipas ng 10 araw, paligsahan ng sekta, umuwi ka na. Bakit naman? Hindi mo talaga kaya na sugatan muli ang iyong dantian, kahit si Yuan Gang o Yuan Yue. Hindi ka katapat ng kahit sino. Ang pumunta sa entablado ay para lang mamatay. Mula ngayon, magluto ka na lang sa kusina. Ang sekta ang magpapakain sa'yo. Kahit ikaw ay iniisip na wala akong silbi. Batay lang sa katotohanan, ito sinadyaw. May laman sa loob kayang tumanggap ng lahat. Maging mabuti ka sa sekta sa hinaharap. Ako ang master. Huwag mo akong bigyan ng problema. Oo nga pala, ang iyong kapatid. Kumusta ang aking kapatid? Pinalaan kita. Ito ang ikalawang beses mo akong ininsulto. Ang kapatid mo ay kasama ni Yuan Gang. Nagpatawag ako ng tao para magpadala ng mensahe. Pero pinigilan siya ni Elder Yuan Shan. Hindi ako pwedeng makialam sa bagay na ito. Ito ay negosyo ng pamilya Yuan. Ikaw na ang bahala. Ang singsing ay may 20 na mababang kalidad na batong espiritu. Ang mga batong espiritu ang tanging paraan para mapabuti ang kultivasyon. Mag-ipon ng mabuti ng mga batong espiritu sa sekta. Huwag kang mag-away. Kailan pa naranasan ng matandang apo ang ganitong kahihiyan? Paano naging ganito kalupit si Zixia, itong maliit na babaeng walang hiya? Buwiset. Ba't ang sakit ng mukha mo? Master, tiyuhin mo. Pagkalipas ng 10 araw, ang kultibasyon ko ay nasa maagang yugto ng pagtatag ng pundasyon. Sina Yuan Gang, Yuan Yue, lahat sila nasa gitna ng pagtatag ng pundasyon. Kung pupunta ako, tiyak na mamamatay ako. Kailangan kong matulog ng 10 araw. Sa loob ng 10 araw, kikita ka ng 1,000 mababang antas na batong espiritu para makalampas sa iyong yugto ng pagtatag ng pundasyon. Kung hindi, mamamatay ka kung mas malaki ang sekta kaysa sa iyo. 1,000 mababang antas na batong espiritu. Paano ko gagawin iyon? Magnanakaw ba ako o magnanakaw? Haha, masaya. Hindi mo ba alam? Noong oras na iyon, si Elder Yuan, aray, ang mukha mo ay maputla. Lalo na kapag nakikita ko ang artifact sa likod ko. Pagkatapos gawin ng palayok, natakot ako ng husto. Muntik na akong lumuhod. Haha, hindi ba? Yuan Huai haha. Ang galing ba? Grabe, ang galing haha. Hindi ba't si Zixia Sectmaster ang dumating para iligtas? Hoy, anong sinasabi mo? Yung mga chops, halatang tinakot sila ng ating kalan. Tama ba? Hoy, hoy, hoy. Tama na iyan. Ngayon ay magandang araw. Nakatanggap ng sahod. Hahaha, sige. 20 mababang antas na batong espiritu. Hoy, hoy, nandito na lahat. Hoy, hoy, tara na. Hindi mo kailangan ng 1,000 para sa 20 mababang antas na batong espiritu. Kailangan mong mag-ipon ng 5 taon. Ang pagtatag ng pundasyon ay magiging sa loob ng 10 araw. Paano siya nagkaroon ng oras? Napakahirap ilipat ang mga bangkay. Hoy, teka, bakit yung bangkay? Hoy, Lauli. Naisip ko ang paraan para yumaman ang mga kapatid. Hoy, 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 halika, halika, halika. Lahat tingnan niyo ako. Irerekomenda ko sa inyo ang bagong negosyo. Anong negosyo?
Lahat tayo ay naghihirap sa kahirapan. Tama. Ito ang kusina natin. Bakit sila naghihirap? Dahil may tindahan tayo. Naghihintay sa mga kapatid na kumain. Masyadong passive. May bago bang paraan? Sabihin mo sa akin. Mula ngayon, ako, si Yuan Huai, nagtatag ng takeaway department ng Fire Stove Room. Hoy, mayroon na akong panulat. Ang stove natin ang takeaway headquarters. Sige, may 3 branch sa ilalim. Ang una ay order department. Ang pangalawa ay delivery department. Ang pangatlo ay after sales department. Ang receiving department ay responsable sa paggamit ng voice tokens. Tatanggapin ang mga pangangailangan sa pagkain ng bawat disciple. Hihingin ang address. Paano naman ang delivery department? Responsable sa pag-deliver. Bawat isang pagkain na kinakain natin, singilin lang ng errands para sa snack. Gagastos ka ba ng snacks para sa pagkain na nai-deliver sa pintuan mo? Oo. Nag-aalala ako. Ang mga tao ay gagastos ng mas maraming pera sa snack na ito para bumili ng pagkain. Hoy Lauli, makinig kayo. Hanggat tao, siya ay magiging tamad. Gusto lang niyang maging tamad. Ang ating market, may isang malaking asul na karagatan. Bawat snack na natanggap natin ay dapat ibigay sa headquarters. Dividendo ayon sa dami ng order sa katapusan ng bawat buwan. Mukhang magandang ideya iyan. Sige, mula ngayon, ako ang CEO ng Fire Kitchen Delivery. Lauli, ikaw ang pangkalahatang tagapamahala. Haserta. Oh, tagapamahala pa rin ako. Ang pangalan ng ating kumpanya ay Lingtuan. Spirit Group. Gumawa ako ng logo para sa inyo. Whoops. Paano ngayon? Bawat kapatid sumama sa akin para mamigay ng flyers, garantisado bago magdilim. Bawat disciple ay makakatanggap ng... Kumusta? Lingtuan takeaway? Pakihanap? Kumusta? Ito ang token ng boses. Mag-order lang ng isang insenso. Maaari naming ihatid sa iyong kuweba. Kumusta? Lingtuan takeaway. Pakihanap. Yuan Huai, ano ang ginagawa mo? Alisin mo ang iyong mga paa. Isang walang kwentang nagpa-practice ng chi, hindi nagpa-practice. Anong uri ng take-out mula sa Forest Group ang pinuntahan mong ihatid? Sa tingin ko, tanggapin mo ang iyong kapalaran. Sasabihin ko ulit, alisin mo ang iyong mga paa. Oy, ilang batong espiritu ang ibibigay sa iyo ng kalan na ito sa isang buwan? 10 piso? 20 piso? Isang batong espiritu lang. Pumunta ka at sumali sa maliit na kompetisyon ng sekta. Tama na yan. Sapat na. Sapat na. Walang kakayahan, masungit. Nandito si nakakatandang disipulo Wen. Yuan Yu, binubuli mo lang ba ang mga bagong alagad? Bakit ka nakikialam sa aking negosyo, Shu Wen? Ako ang nakakatandang disipulo ng panlabas na sekta. Hindi ba ako pwedeng mga siwa sa iyong mga bagay? Kailangan mong tulungan itong basura. Hindi ako tumutulong kanino man. Pero ang mangbuli ng mga alagad... Hemp. Boy, mag-ingat ka sa paglalakad sa gabi. Huwag mo na akong istorbohin. Ate Wen, salamat sa tulong. Ikaw ang may gawa nito. Oo, ito ang bagong modelo ko ng catering. Kung papasok ka sa sect, magsanay ka ng mabuti, huwag magnegosyo ng maayos mapanlinlang na paraan. Ang patay na kahoy ay hindi na maukit. Ate Wen, pwede kang tumutol. Pero, sobra na ba ang punitin ang flyer ko? Sana bumalik ka sa katotohanan. Ikaw rin ba ay nag-sign up ngayon? Ang sect ay kumalat na. Kung sasali ka, si Xiaobi ay talagang hindi makakaligtas. Ako, si Yuan Huai, mabuhay o mamatay. Mukhang walang kinalaman si Ate Wen. Sa pagkakataong ito, ang kampiyon ng sect ay magiging aking asawa. Kaya, halos lahat ng lalaking alagad sa labas ay sasali. Mamamatay ka sa kamay ng magiging asawa ko. Paano kung ako ang maging iyong asawa? Hemp, huwag na ulit managinip ng ganyan. O umatras, o mamatay sa bugbog, at iba pa. Sige, pakiusap, hayaan mo na ako. Gusto kong mamigay ng flyer. Ang mabubuting salita ay mahirap kumbinsihin, sus. Maawain na makasalanan. Mauna ka, Ate Wen Sect. Tatakbo ako para sa kampyonato. Pangalawa, kung manalo ako, pakasalanan. Muna kita, tapos hiwalayan kita. Hayaang maging pangalawang kamay na rosas ka. Ano? May iba pa akong gagawin. Paalam.
hanggat mayroong 1,000 na mga batong espiritu. Maaari akong pumasok sa gitnang yugto ng pagbuo ng pundasyon. Hindi imposible ang manalo sa kampyonato. Ang 1,000 na mga batong espiritu ay nakadepende sa pag-deliver. Uy mga pare, ngayon ay ang aming zero grupo na pag-deliver. Ang malaking araw sa unang araw ng paglilista susunod ay ang aming punong tagapagpaganap na si Yuan Huai. Palakpakan para sa seremonya ng pagpapatunog ng kampana. Hahaha. Mga pare, isang umaga lang sa unang araw. Ang aming departamento ng pag-order ay nakatanggap ng 600 na order. Mga pare, bukas na para sa negosyo. Lahat, magmadali at mag-deliver. Makinig sa aking salitang sikreto. Ang unang order, lihim na lugar ng Chongshan, bilang 105 Longdan. Penix na utak ng buto, pagsabog na 3 uri ng lakad. Ang pangalawang order ay Donghai Longgong, bilang 4 na bi-4. Tinastim na pulang dragon, na anak, na naglalakad pataas. Kumusta ang iyong order? Oops, hahaha, hindi ka panipaniwala. Alam mo ba, isang umaga lang, kita namin ay 1,500 yuan na mga batong espiritu. Hahaha. Oops. 20% lang ng merkado ang mayroon tayo ngayon. Shit. Hintayin nating maging sikat ang ating sikat na grupo na pag-deliver, tayo ay isang monopolyo. Talaga, oops. Yumaman, yumaman. Hahaha punong tagapagpaganap. Hindi sapat ang mga tagapaghatid. Ano? He. Hayaan mo akong tumulong. Dumating na ang iyong order. Pakete ng pandagdag na dieta. Dalhin ang pritong atay na sopas sa labas. Nagkataon naman, pinunit mo ang flyer ko kahapon. Ngayon ikaw naman ang umorder ng sarili mong takeout. Babaeng mapagkunwari. Ang Spirit Group takeaway na ito ay sikat sa mga batang disipulo, kaya ginawa ko. Mabilis naman ang delivery ng pagkain. Kaya sa tingin mo, hindi ako gumagawa ng trabaho ng maayos? Wala pa ring negosyo. Sa tingin ko ikaw ay walang utang na loob sa paggawa nito. Ang cultivation ay ang tamang landas. Hayaan mong magtanong ako. Ang cultivation ay nangangailangan. Saan nanggaling ang mga spirit stones? Galing sa bahay. Marami akong spirit stones bawat buwan. Bakit hindi kumain ng giniling na karne na ibinibigay sa bahay? Hindi ko maipaliwanag sa iyo. Yuan Huai, payuhan kita sa huling pagkakataon. Magretiro ka, huwag lumampas. Kung hindi, mamamatay ka. Si, 2. Kung gayon, payuhan din kita. Piliin ang kulay rosas na pula para sa wedding dress. Hugasan mo at hintayin mo akong umalis. Hoy, mabuting kapatid ko. Hahaha hoy. Alam mo ba, ngayon lahat ng mga pinagpagura natin sa nakaraang 2 araw, 2 toneladang bato ang naipon. Hahaha, mayaman na ako. Haha, kalahati nito ay ibibigay sa mga rider na kapatid. Ang natitira, Lauli, hati tayo sa kalahati. Kalahati bawat isa. Hahaha, yumaman, yumaman. Bilisan mo at ibahagi sa iyong mga kapatid. Oh, mahusay. Hoy, 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 ay naku. Nalaman ko, isa kang lintik na hanyo. Oh, alam mo, sa loob ng 1,000 taon, ikaw ay isang malaking tao sa aking kalan. Oh, sige. Lauli, anong ginagawa mo sa akin? Bilisan mo at hatiin ang pera. Kailangan kong bumalik at absorbin ang mga ehersisyo. Mabuti na hatiin ang pera. Haha. Tara na. Ang pagsipsip nito ay dapat na makapagtatag ng gitnang yugto ng pundasyon. Mabuting bata, napakaraming bato sa loob ng 3 araw lamang. Ang iyong pangangatawan ay inayos ko. Ang dami ng bato ay 5 beses din ng normal na tao. Sa madaling salita, ikaw ay walang tatalo sa parehong antas. Maaari mo ring baguhin ang isa-isa. Meron ka bang pamamaraang ito ng stick? Well, ang unang anyo ng Celestial Stick Method. Pagpalo sa mga bundok at pagyanig sa mga tigre. Kontroling gamit ang enerhiya. Sunugin ang iyong kapangyarihan sa iyong dantian. Sumabog sa dulo ng stick. Ang pamamaraang ito ng stick ay walang tatalo sa una at gitnang yugto ng pagbuo ng pundasyon. Ang ikalawang beses kang malasing, depende ito sa iyong pagkaunawa. Ipapasa ko sa iyo ang mental method. Nakapasok ako sa gitna ng foundation building. Ito ay matapos makapasok sa gitna ng foundation. Ang mga impurities na lumabas sa katawan ay sobrang mabaho. Aba, inabot ako ng 3 araw sa pag-breakthrough. Hindi. Ngayon ay ang kompetisyon ng sekta. Master Wanen. Ngayon ay ang araw ng aking Zixia sect.
Lahat ng Outer Court Disciples ay sasali ngayon. Ang kompetisyong ito, ang patakaran ay isa sa isang laban. Ang mananalo ay makakakuha ng mahiwagang sandata ng sekta. Dragon Slaying Lion Gun. Ang kompetisyong ito ay may isa pang layunin. Ito ay para humanap ng paraan para kay Ginoong Suen. Tanging ang kampyon ang makakakuha ng kwalifikasyon na pakasalan si Suen. Ate, Shuwen. Gusto kong pakasalan si Shuwen. Mukhang si Yuan Huai ay matigas lang ang ulo. Kung tutuusin, ang mga natatakot mamatay ay hindi lalapit. Ipinapahayag ko ang opisyal na pagsisimula ng kompetisyon ng opisyal nang nagsimula ang sekta. At iba pa. Si Yuan Huai ng Huozhou House ay dumating upang magulat. Ang hilang-hing ng talan. Gusto ko yan. Ito lang. Bumalik! Maghukay ng ligaw na gulay. Ang silid ng kalan ay departamento rin ng sekta. May karapatan din silang sumali sa paligsahan, di ba? Punong sekta. Yuan Huai, alam kong mataas ang iyong pagpapahalaga sa sarili, pero ang pinakamasama sa paligsahang ito ay ang pagtatayo ng pundasyon. Ayaw mong mamatay. Dahil ang alagad na si Yuan Huai ay naglakas loob na dumating, iyon ay hindi natatakot sa buhay at kamatayan. Punong sekta, binigyan ka ni Yuan Huai ng pagkakataon. Sumuko ka na lang. Sandali, walang mata ang espada. Walang kukuha ng iyong bangkay. Hahaha, nakaktawa. Ito ang unang pagkakataon na ang silid ng kalan ay sumali sa kompetisyon sa loob ng maraming taon. Hindi ba iyon pagpapahiya sa sarili? Pero sinusuportahan ko siya, punong sekta. Hayaan siyang sumali. Nagkataon lang na siya rin ang kontrabida ng aking pamilyang Yuan. Ang espada ay walang awa, ang mga kamao at paa ay walang mata. Pagpalain mo ang iyong sarili. Bata, nandito ka ba para mamatay? Nakakahiya. Nasaan ang kapatid kong babae? Talunin mo ako at sasabihin ko sa iyo. Pinsan, katatapos mo lang kumuha ng pagpino ng sandata? Iwan mo sa akin ang batang ito. Hinihintay kita. Laro 1. Ang alagad na si Li Qing sa labas ng pinto ay lalaban sa silid ng kalan na si Yuan Huai. Itong bata, hindi ka na-eliminate dahil hinintay mo akong maglaro, di ba? Si Li Qing na ito ang pinakamalupit sa mga alagad ng panlabas na hukuman. Pinakamagaling sa mga nakatagong sandata. Si Yuan Huai ay namamatay na. Ano ang kahulugan ng sekta? Hayaan mo akong makipaglaban sa isang tagapagluto. Mangyaring gabayan mo ako. Narinig ko na hindi ka sikat o ang kerida ng pamilya Yuan. Kung papatayin kita, tiyak na gagantimpalaan ako ng mabuti ni Ate Yuan Yue. Maingay. Magaling ka sa pagtatago, ano naman? Tapos na, patay na si Yuan Huai. Itong si Yuan Huai ay naghihintay na mamatay. Katawa-tawa. Ano? Naghahanap ng kamatayan. Unang anyo ng Futian stick pumupukpok sa bundok, niyayanig ang tigre. Ito hindi iyan posible. Itong si Yuan Huai, walang kwenta sa stick. Hindi man lang matalo si Yuan Huai. Guro, humihingi ako ng hamon kay Yuan Huai. Maaari kang direktang humamon gamit ang challenge order. Pero kung matalo ka, ang mananalo ay makukuha lahat ng puntos ng natalo. Imposibleng matalo sa kanya. Eksakto sa gusto ko. Pumunta si Yun Yue sa entablado para mamatay. Katawa-tawang, labis na pagpatay. Bata, hinamon mo ang isang powerhouse ng foundation building. Napakawalang alam. Ilang kayo? At ang matandang bastos sa entablado. Laro 2 panlabas na disipulo, Yuan Yue versus Kusina ng Apoy, Yuan Huai, magsimula na. Yuan Huai. Sa wakas nagkaroon ako ng pagkakataong patayin ka gamit ang sarili kong mga kamay. Dudurugin ko ang mga buto mo ng paisa-isa. Alam mo ba ang pakiramdam ng mahati sa dalawa? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na humati? Yuan Huai, sumuko ka na. Walang sisi sa iyo. Hindi ito sitwasyong kaya mong harapin. Si Yuan Yue ay bihirang martial artist sa aming pamilyang Yuan. Ang pundasyon ay naitatag sa murang edad. Ang Yuan Huai na ito ay isang tumatalon na payaso.
Si Yuan Huai ay tiyak na mapapahamak ngayon. Ang buong suntok ni Yuan Yu ito ay malapit pa sa kapangyarihan ng yugto ng Jindan. Ha 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 ha. Sa 10,000 disipulong ito, sino ang makakatanggap ng saksak na ito? Panahon na para maghanda ng kabaong para sa bastardong ito. Patay na ba si Yuan Huai? Hindi siya patay. Papalapit na ang panahon ng Golden Pill. Talaga namang nahulog ka. Yun Huai, ilang sikreto pa ba ang tinatago mo? Ito, imposible iyan. Nagulat ka ba? Hindi ba panahon ng pagbuo ng pundasyon? Nagkataon, ganoon din ako. Tae, 3 araw lang ang nakalipas, nasa early stage ka pa ng foundation building. Saan mo nakuha ang mga merienda? Hindi mo ba ako nakikitang yumaman? Sasabihin ko sa iyo, kinasusuklaman ko ang mga suwail na playboy na tulad mo. Halatang ipinanganak na may silver spoon, pero hindi mo kayang tiisin ang munting pagsisikap ng iba. Langgam ka. Pwedeng durugin hanggang mamatay. Subukan mo nga ha? Subukan mo nga. Ah, Ha ha ha. Sobrang nakakahiya. Ikaw ba ang inapo ng pamilya Yuan? Pinagbabatukan kita ng ganito. Mas mabuti pa, kitain mo na lang ang sarili mo. naghahanap ka ng kamatayan. Walang sino man ang pwedeng mang-insulto sa akin. Wala kang talento sa martial arts. Umasa ka sa mga medicinal pill hanggang ngayon. Medyo sobra na iyan. Hindi na naman matatag ang Dao Heart ni Yuan Yue. Sisiraan ni Yuan Huai ang Dao Heart niya. Ikaw, huwag mong sayangin ang resources ng sekta. Iyan ay isang rice bucket. Hindi. Hindi ako rice bucket. Ako si Yuan Yue, ang panganay na anak ng pamilya Yuan. Oo, kung hindi ka panganay na anak ng pamilya Yuan, depende sa iyong ugat, magsasaka ka rin. Bakit hindi ka nalang magpakasal sa isang mortal? Ikaw ay mortal. Huwag ka nang pumunta sa Fairy Palace. Hindi magandang Yue. Takpan mo ang iyong mga tainga. Gusto niyang sirain ang iyong Taoist heart. Hindi ako basura. Ako ang panganay na anak ng pamilya Yuan. Ako ang ipinagmamalaki ng pamilya Yuan. Hindi ako basura. Hindi. Ikaw ay basura. Ako ay isang conceived bitch. Hindi mo man lang ako matalo. Hindi ka ba basura? Sa totoo lang, matagal ka nang tinapon ng pamilya Yuan, kaya pinalaki si Yuan Gang. Isa kang tangang walang magawa. Umaasa sa mukha para mag-immortal. Pagsasama ng iba. Ako ay basura. Hindi dapat ako nag-immortal. Tama iyan. Sige lang. Bata, nabali mo ang buto sa aking likod. Anong nangyari sa demonyo? Ang mga bulaklak sa greenhouse ay dapat malaman kung ano ang talento. Napakasama. Pero sobra mong minamaliit ang mundo. May back pocket ako. Yuan Yue, kumain ka na. Ito ang Tian Yuan Dan. Patay na siya. Yuan Dan, aalis na ako. Maaari mo lang itong kainin ng isang beses sa iyong buhay. Yuan Huai, itong Tian Yuan Pill. Maaari mong ipagpalit ang 30 taon ng buhay para sa paglinang ng espiritual na kapangyarihan. Ang kasalukuyang base ng paglilinang ni Yuan Yuan. Ito ay opisyal na umabot sa yugto ng Jindan. Yuan Shan, wala ka bang pakialam sa sarili mong buhay? Hanggat maaari kang manalo, lahat ay sulit. Yuan Huai, huwag kang matalo sa taong ito. Hahaha. Ito ba ang kapangyarihan ng Jindan? Yuan Huan, gusto kitang patayin. Flying Wing Silence Technique. Mangyaring maging isang santo. Pakiusap, maging santo ka. Sandali, tingnan mo ako, para ng paniki na nakakakita ng langit. Maglaro ng mga trick. Teknik ng pagpapatay ng anino. Sino pa ang gustong humamon sa akin? Solusyon na, magpapahinga muna ako. Aabutin ng 10 araw sa pinakamabilis bago magising. Huwag kang mamatay, bata. Salamat guro, ang lupit ng guro. Si Yuan Yue ay nawasak sa isang iglap. Anong salamangka ang ginamit mo? Matanda, buksan mo ang iyong mga mata ng aso at ipakita sa akin ng malinaw. Si Yuan Yue ang uminom ng gamot. Ang antas ay napabuti kapalit ng 30 taon ng buhay.
Walang bagay sa mundong ito na makukuha ng libre. Ang paraan kung paano mo pinapataas ang iyong lakas. Magkano ang ginastos mo? Alam mo mismo. Paano ako umunlad? Huwag kang mag-alala. Yuan Gang, Yuan Gang, magpapakipot ka ba? Sige, magpapatuloy ang kompetisyon ng sekta. Mayroon bang mga alagad ng panlabas na hukuman na gustong hamunin si Yuan Huai? Kakaiba ang batang ito. Papatayin ko siya kapag natapos ko nang ibigay sa iyo ang trabaho ngayon. Hindi mo ba gusto ang babaeng iyon? Mas gugustuhin kong hindi ibigay sa iyo ang pagkakataong ito. Xiao Yue, tiyak na ililigtas kita ng matuwid. Hintayin mo ako. Dahil walang humahamon, ipinapahayag ko, sa pagkakataong ito, si Yuan Huai ng panlabas na pinto ang nagwagi. Mula ngayon, si Yuan Huai ang magiging kuya ng panlabas na sekta. Wow, wow, wow. Nanalo ang kuya. Kuya. Nanalo. Yehaha. Ang premyo para sa kompetisyong ito ay 2,000 mababang uri na bato ng espiritu. Mayroon ding kasunduan sa kasal ng nakatatandang kapatid na babae ng panlabas na sekta. Halika at dalhin ang dote ng pamilya Shu. Eat, An, San, Gati ng ginto at An, 100 tael ng jade. Puno ng ginto at jade. Centenaryong harmonya. Tai A, isang hawakan. Long Quan, isang hawakan. Fairway, depende sa isa't isa. Wuyun Changlong, isang perlas. Isang piraso ng jade. Mabituin, perpektong tugma. Ang laki ng dote! Diyos, sobrang sagana. Ang swerte! Yuan Huai, hindi ko inaasahan na may kakayahan ka. Maging kasama kong Taoist, bahagyang pumasa. Ngunit huwag kang maging kampante. Napakahigpit ko sa lahat ng aspeto. Huwag kang mag-alala. Kukunin ko ang bato ng espiritu na ito. Pero paano? Si Yuan Huai at Shu Wen ang pangarap na manliligaw ng lahat ng lalaking disipulo ng Zixia sect. Talaga bang gusto mong tanggihan ang kontrata ng kasal? Ang pamilya Shu ay isang malaking pamilya ng mga kultibador. Mas malakas kaysa sa pamilya Yuan. Alam mo ba kung ano ang nawawala sa iyo? Sinabi ko, sinira ko ang kasal. Ako, si Yuan Huai, ay hindi gusto ang iyong pagiging dalawang mukha. Isang babaeng may masamang dila. Yuan Huai, ako ang panganay na anak ng pamilya Shu. Ano kung ikaw ang lehitimong anak? Kasama ang iyong dote. Mawala ka sa aking paningin. Siya ay talagang espesyal. Pakisabi nga, paano mo nagawang sirain ang ating kasal? Mayroon palang ganitong lalaki sa mundo. Teka, gusto kita. Pwede kang magtakda ng presyo kahit ano. 10,000 spirit stone o 100,000 spirit stone. O kaya'y bilhin mo ang buong pamilya Yuan mo. Pero ako, si Shu Wen, ay hindi pwedeng mawalan ng mukha. Gusto kong punitin mo ang kontrata ng kasal na ito. Pulutin mo pira-piraso at ibigay sa akin. Xuven, pinupunit ko ang iyong engagement dahil pinunit mo ang aking flyer. Pantay na tayo ngayon. Ako, si Yuan Huai, ay hindi taong kumakain ng malambot na kanin. Kunin mo ang iyong mabahong pera. Bigyan mo ako ng dahilan. May gusto ka, di ba? Oh, ang taong gusto ko ay siya Zixia Diwata. Yuan Huai, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ano ba yan? Bata pa lang ito, gusto na ang mga matatanda. Sabi ko, gusto kita, mahal kita, at gusto kitang pakasalan. Gusto kitang magkaanak para sa akin. Ikaw lang ang gusto ko. Zixia Fairy, Miss Shu. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Yuan Huai, wala kang hiya. Alamin mo ang iyong posisyon. Ang apelido ko ay Shu. Pinapasok kita dahil iginagalang kita. Huwag mong isipin na palayawin kita tulad ng pamilya mo. Ibigay mo sa akin ang iyong masamang ugali. Umuwi ka, kasama ang iyong dote. Pinawalang bisa ka. Yuan Huai, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. O pakasalan mo ako. Papatayin kita. Pumili ka. Patayin mo ako, kung kaya mo. How Yuan Huai, isa ka lang panlabas na alagad. Malapit na akong umakyat sa panloob na pintuan. Sa susunod na buwan, ang mga panloob na alagad ay mas malaki kaysa sa iyo. Ako lang ang makakalabas ng ring na buhay. Sige, sa susunod na buwan, ang paligsahan sa panloob na pintuan. Sasali ako bilang isang panlabas na alagad. Patayin mo ako, kung kaya mo. Tapos na ang kalokohan. Kayo dalawa, umuwi at kopyahin ang sining ng dalisay na puso ng 10 beses. Si Yuan Huai ay napakatapang. May sasabihin ako. Sinabi ko na sa iyo dati, sa ikatlong pagkakataon. Papatayin kita! Bakit ang daming babae sa sekta ng Zixia? Ako, hindi kita ginagalit kanina. Hindi ka nagpakasal kay Shu Wen dahil gusto mo ako. Ako ay 1,000 taong gulang.
1,000 taon ako. Ano ba? Gusto ko ang mga matatanda. Tumahimik ka! Ayaw ko nang marinig ang mga kasinungalingan mo. At kailangan mong mag-isip ng mabuti. Ang kompetisyon ng mga inner court ay hindi larong bata, gaya ng outer court. Ang mga inner court disciples ay pawang mga nangunguna. May kakayahang pumatay kahit mas mataas ang antas. Simula nang matapos ang kontrata kay Shuwen, hindi na kita pwedeng pakawalan. Ayokong mamatay ka. Bilang May mga inner court disciples na nasa gitnang yugto ng foundation building. Mayroon ding mga halimaw mula sa huling yugto ng foundation building. Kailangan mong malaman kung sino ang iyong haharapin. Mapagtanto ang iyong kahinaan. Posible ang pag-unlad. maaari kang makasiguro, may lakas akong lumaban. At sasabihin ko ito ng isa pang beses. Ang pagtatanim ng immortalidad ay hindi tungkol sa pagiging immortal, kundi sa mga yaman. Sa pagtingin sa mundo, sa likod ng bawat makapangyarihang tao ay hindi pagsisikap ng individual, kundi ang pagtitipon ng hindi mabilang na mga yaman. Sa kompetisyon ng Inner Gate, kailangan mo ng kahit man lang lakas ng huling yugto ng foundation building. Kung hindi, mapapahiya ka lang. Mga batong espiritu lang ba yan? Mayroon ako. Gawin mo mismo. Puno ng sekta. May mahalagang bagay sa templo ng Tianji na kailangang pag-usapan. Nawawala ang dalawa nating direktang alagad. Nawawala? Paano nangyari iyon? Hahanap ako ng tatanungin. Pumunta ako sa sekta ng Huangxi at hindi na siya bumalik. Paano ito nangyari? Xu Wen, Yuan Huai? Kayong dalawa. Ang malas ko talaga. Tama, ako at siya. Sundin ang utos ng guro. Itong Joy Sect, ito ang pinakasikat na lugar sa buong Dongsheng Shenzhou. Sinasabing makakakuha ka ng yaman, kasal, at kapayapaan. Walang hindi mo maaaring hingin. May magandang reputasyon ito sa buong mundo. Pero nakita ko ang kanilang mga templo na may forgetting aura. Hindi ako laging nakakaramdam ng kapayapaan gaya ng tila. Master, ano ang ibig mong sabihin? Wala. Baka mali ang pagkakabasa ko. Kailangan mo lang tandaan, ang mga panloob na disipulo ang pundasyon ng aking sekta. Dapat mong hanapin ang dalawang senior brothers. Ano ang mga katangian ng dalawang senior brothers ng sect master? Zhou Yun Xuan, dalawang senior brothers. Isang peklat sa likod ng leeg. Ang isa ay ipinanganak na may double pupil. May dalawang pupil sa isang mata. Oh, Yuan Huai, sasabihin ko na lang. Malas ang maging kasama ka. Pag-usapan muna natin ito. Ang paglalakbay na ito ay tungkol sa akin. bakit? Dahil lang nasa huling yugto ako ng foundation building, at ikaw ay nasa gitna ng foundation, ang aking cultivation base ay mas mataas ng kaunti kaysa sa iyo. Okay, delikado iyan. Ikaw na, Ang sekta ng kagalakan ay nasa unahan. Nakita ko na yan, sabi mo. Magsanay muna tayo ng kultibasyon. Huwag kang maingay. Tingnan muna natin ang sitwasyon. Maingay. Maligayang pagdating, dalawang donor. Ang dalawang donor ay immortal at mortal. Bakit kayo pumunta sa sekta ng kagalakan? Guro, ito ang aking asawa. Malapit na kaming magka-baby. Kaya pumunta ako sa templo para humingi ng visa. Ligtas ang ina at anak. Totoo ang sinabi ng donor. Siyempre, ang ganda ng kapaligiran ng inyong templo. Kalokohan, ito ang pinakamakapangyarihang templo sa dinastiyang Silangang Zhou. Alam ng mundo ang kagalakan. Tanging ang insenso ang hindi malilimutan. Nasaan ang mga peregrino? Isang tumpok ng buto. Ingatan mo ang sasabihin mo kapag yumuko ka sa bulwagan. Mababang kilay. Huwag nang imulat ang iyong mga mata. Takbo bago dumilim. Ha 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 ha. Tigilan mo na ang kalokohan dito. Dalawang donor. Pasensya na. Ito ay isang baliw. Walang katuturan ng dahilan. Kailangan lang nating maghintay. Kung ito ay isang bodhisattva, imulat mo ang iyong mga mata at takbo bago dumilim. Anong ibig mong sabihin? Ano bang sinusubukang sabihin ng baliw na ito? Ikulong ang baliw. Nakakatakot. Uwa. Kayong dalawa, sundan ako sa Gale Palace. Doon ang pinakabanal na samyo. Humingi ng dragon at phoenix fetus para sa asawa.
Kayo dalawa ay maaring mag-wish. Sana ang asawa ko ay may 8 anak. Pwede kang manganak ng 8 cute na anak para sa akin. Muntik na, huwag kang magpakauto. Pagpalain ng Diyos. Kung magmulat ang Buddha, takbo bago dumilim. Talagang nagmulat itong bodhisattva. Natupad na ba ang wish ng donor? Ngayon ay gumagabi na. Kung hindi kayo tututol, pwede kayong tumuloy sa templong ito. Hindi pa huli umalis hanggang bukas ng umaga. May problema sa matabang mongheng ito. Magaling, sakto pagod din kami. Pakiayos na lang po, maestro. Siyempre, Bakit ang mga Buddha statue ng 2 taong ito? Masigla. donor, matalas ang mata. Ito ang namatay na monghe sa aming templo. Pinipinturahan namin sila ng gold dust. Pinipintura sa lotus platform. Karaniwang kilala bilang fleshy Buddha. Flesh Buddha? Ito ay patay na totoong tao. Anong kaugalian ito? Ang mga respetadong sekta lamang ang may fleshy Buddha. Patunay ng kapangyarihan ng sekta. Talagang malaki. Astig lang. Konti lang. Hindi. Bakit umiiyak ang Golden Buddha na host? Talaga. Kamakailan, ang panahon ay medyo mahalumigmig at basa. Sinabi ko sa iyo. Basa nga. Oo, host. Sana maisama ko ang aking asawa ngayon. Ayusin na magkasama. Ang mabuting mongheng walang pera ay unang magretiro. Joyun at Shuen, 2 kuya. Isang peklat sa likod ng leeg. Ang isa naman ay ipinanganak na may double pupil. May 2 pupil sa isang mata. Ito ba ang 2 kapatid ko? Anong ginagawa mo? Huwag mong hanapin ang aming kuya. Kung hindi ako nagkakamali, pinatay na sila. Paano mo nalaman? Sumama ka sa akin. Anong ginagawa mo? Sumama ka sa akin. Hindi ba sinabi mong isang gabi lang? Shuen, makinig ka sa akin. May mali dito. May problema. Anong problema? Ang bait ng host. Nakita mo ba ang Buddha na may laman kanina? Sa totoo lang, siya ay... Ano ka ba? Sa katunayan, may malaking artistikong halaga ito. Parang totoo na buhay. Walang ganyang sining sa aming sekta. Napakagaling. Kamakailang gabi, madalas may mga baboy ramos sa malapit, kaya ikandado ang pinto. Hindi ko alam kung paano kayo nakarating dito. Lalabas kami para umihi. Mabuti. Mayroon akong tuluyan at pagkain para sa 2. Kung hindi ninyo ito pinapahalagahan, hindi ko na kayang itago ang mukha ko. Huwag kumain ng kahit anong ibigay nila sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Wala namang tama dito. Baka pinatay na ang mga kapatid. Ang lakas ng kapatid ay higit sa atin. Ibig sabihin, isang perpektong tagabuo ng pundasyon. Hindi makakalabas ng buhay sa templong Budista na ito. Ilusyon lang iyan. Aba, gusto kitang mamatay ng komportable. Hindi ko inasahan na matalino ka. Pero mga kabataan, nasa dulo ka na rin ito. Pipinturahan kita. Gusto kong makita kung sino sa atin ang pipintura ngayon. Formasyong nakakulong ng masamang espiritu sa immortal. Bata, iaalay ko ang puso mo sa kagalang-galang. Hahaha, sa formasyong ito, walang silbi ang mga armas. Kayo ay mga mortal na naghihintay na patayin. Ito ay hindi dugo ng tao. Masarap ba ang dugo ng tao? Ang init naman. Ano ka ba talaga? May demonyong enerhiya sa dugo ng tao.
Sinabi ng master ko na demonyo ako. Parang tao ako. May mga buto ng demonyo sa katawan. Isang halimaw na hindi tao o demonyo. Kinuha ka ng matanda. Tungkod. Unang anyo ng paraang patpat ng putian. Paghampas ng bundok at pagyanig ng tigre. Nakakainip. Hindi kasing interesante ng buwan. Ito ay isang espiritual na embryo. Isang tonic na may halong hindi mabilang na paniniwala. Gamit ito, makakalampas ako agad sa huling yugto ng pagtatag ng pundasyon. Yuan Huai. May kakayahan ka talaga. Ayos lang, tapos na. Bilisan mo at bumalik sa sekta para mag-ulat. Anong nangyari ngayon? Salamat sa pagligtas mo sa akin. Salamat sa wala. Tandaan mong makinig sa akin kapag lumalabas ka simula ngayon. Ikaw. Ang Joy Sect ay talagang nahalo sa demonyo. 2 diretso kong alagad ang namatay. Galit din ako. Ang 2 alagad ni Yuan Huai at Shu Wen ay nakagawa ng mabuting gawa. 1,000 espiritual na bato, isang mahiwagang sandata. Salamat, Master. Yuan Huai. Masaya ako na buhay ka pa. Para mapatay kita, gamit ang sarili kong mga kamay. Kumusta ang aking kapatid na babae? Siya ay mabait. Hinugasan niya ang aking mga paa. Maglingkod sa master sa gabi. Binugbog ako. Paano kung ibalik ko siya sa iyo? Bukas, ipapakita ko sa iyo kung sino ang mas malakas at sino ang mahina. Hatiin ito para sa akin. Sa wakas, nasa huling yugto na ng pagtatayo ng pundasyon. May pag-asa para sa regalo bukas. Ang taunang paligsahan ng mga panloob na disipulo ay magsisimula na. Ang mga panloob na disipulo ay ang pinakamahusay sa ating sekta. Ang panalo ngayong araw, makukuha mo ang lihim na aklat ng ating pinakamataas na kayamanan. Hakbang ng Dragon Gossip. Sige. Yuan Huai, huwag kang mamatay ng maaga. Naghihintay pa rin ako sa iyo. Sige, nagkataon lang na gusto rin kitang patayin. Saka mo kunin ang kapatid kong babae ng hayagan. Unang laban, Yuan Huai, laban kay Shu Wen. Yuan Huai, nasa huling yugto ako ng foundation building. Hindi mo ako kayang tapatan. Sumuko ka na. Halika na, binibini. Turuan mo ako. Mukhang hindi ka nagtotoast. Uminom ka ng penalty wine. Lumilipad na espada. Ano? Napatay agad ang ate? Ipinapahayag ko na ang tagumpay na ito ay kay Yuan Huai. Guro ng sekta, hindi na kailangan ng tinta. Idinedeklara ko ang digmaan kay Yuan Gang ngayon. Ano ang deklarasyon ng digmaan, Yuan Gang? Narinig ko na si Yuan Gang ay isang walang kapantay na henyo. Nasa huling yugto na ng pagtatayo ng pundasyon. Yuan Huai, baliw ka. Si Yuan Gang ay pinili ni matandang Yuan Shan. Nasa huling yugto na ng pagtatayo ng pundasyon. Siya ang inaasahang susunod na pinuno ng sekta. Piliin mo diretso ang pinakamalakas. Tama, gusto ko lang ideklara ang digmaan, Yuan Gang. Kavili-vili, isang bastardo tulad mo ang karapat-dapat na hamunin ako. Biro lang, pagmamalabis. Itaas mo ang iyong espada. Ayaw kong makipag-usap ng walang kwenta sa isang taong tulad mo. Basura, hahaha, dalhin ang mga tao. Xiao Yuan, ano ang problema mo? Yuan Huai, ayos lang ako. Ang magandang babaeng ito ay masuwayin. Bilang amo, syempre, kailangan kong parusahan ang maliit at malaki. Ang kanyang mga kamay ay hindi sinasadyang nadumihan ng aking damit. Syempre, lulumpuhin ko siya. Yang Gang, naghahanap ka ng kamatayan. Dahil ako ang kanyang maestro. Patayin siya. Ano ang magagawa mo? Duwag? Itaas mo ang iyong espada at humantong sa kamatayan. Kuya, hindi mo siya katapat.
Siya ay binasa ng mga nakatatanda. Ngayon, siya ang unang tao sa inner door. Sinabi kong itaas ang espada. Bingi ka ba? Sige, makipaglaro sa'yo. Evolution, 3,000. Ito ang lihim na paraan. Si Yuan Shan ay talagang nagkalat ng lihim na teknik na ito. Ito ay baliw. Hemp, sirang bundok. Kapatid, tigil mo na ang pagsuntok. Ayos lang si Xiao Yue kapatid. Xiao Yuan. Kakasimula ko lang ng kaunti. At natalo ka na Yuan Huai, hindi mo ba naiintindihan? Ang pagpapakabanal ay tungkol sa pinagmulan, tungkol ito sa mga mapagkukunan. Ang buhay mo ay walang silbi. Isa kang puta na gumapang mula sa ilalim. Naalala ko pa na wala ka man lang pamamaraan ng pagpapakabanal. Pero mayroon kang mabuting kapatid na babae. Magandang pugon nito. Kapag siya ay naging matanda na, mapipili ko na siya. Kailangan ko ring pasalamatan ka sa pagpapadala sa kanya sa akin. Patayin kita ng ganito o iwan kang buo. Kaya mo pa bang magsalita? Nararamdaman ko ang background na binanggit mo, ang mga resources na binanggit mo, at ang iyong cloud parent. Kaya huli na para lumuhod at yumukod at magtapat. Kaya napagpasyahan ko. Ganyan pala ang background mo. Kaya ko pa lumaban. Paghahangad ng kamatayan, espada, hi, dugo, ang libong espadang pintura ng Phoenix. Espada ng Phoenix. Pagtakas si Yuan Huai. Yuan Huai, bumaba ka agad. Kuya, Itinuro sa akin ng aking maestro ang isang pangungusap. Ang henerasyon namin ng mga mandirigma. Kahit sa harap ng mga patriarka ng 3 relihiyon, huwag kailanman umatras sa diwa ng pakikipaglaban. Si Yuan Huai ay hindi na muling tatakpan ng aking mga mata sa araw na ito. Ikatlong estilo ng pamamaraan ng baston ni Futian. Wasakin ng langit. Ito ang lakas ng foundation building great perfection. Ang singsing na ito ay talagang may ganitong lakas. Ikaw ang may kasalanan nito. Paano nangyari iyon? Ako talaga ang pinakamalakas. Lumalabas na mahina ka. Ikaw, ipinagbabawal na sining. Ang walang kwentang galit ng natalo. Isasama kita pa uwi, kapatid. Imposible iyon. Paano ka natatalo sa isang bastardo? Yuan Gang, bilang alagad ng Zixia sect, kasuklam-suklam. Sekta Master, palagi mong pinapaboran si Yuan Huai. Baka naman kayo ay magkaibigan noon. Yuan Gang, nangangak ka. Tapos na ang kompetisyon. Panalo si Yuan Huai. Bakit ako makakalaban muli? Yuan Huai. Gusto kitang patayin. kuya, Xiao Yuan. Xiao Yuan, bakit ang tanga mo? kuya. Wala na akong nanay. Hindi ko kayang mawala ang kuya ko. Xiao Yuan, huwag kang matakot. Tiyak na iuuwi ka ni kuya. Siya. Uuwi na tayo. Xiao Yuan. Ang ganda ng samahan ng magkapatid. Paano kung ganito? Dadalhin kita agad sa ate mo, okay? Umipintig ang enerhiya at dugo, galit ni Lingtai. Pinatay siya ng guro para sa'yo. Guro, papatayin ko siya gamit ang aking mga kamay. Yuangang na engkanto ka.
Ngayon ay nangahas ka pang sakta ng mga alagad ng sekta? Ano? Batas ng gubat. Ang malakas ang hari. Hayaan mo akong gawin. Yuan Gang. Gusto kong bayaran mo ang buhay ni Xiao Yuan. Yuan Huan, umatras ka. Ang kasalukuyang naghahabla ay hindi mo kayang hawakan. Makinig ka sa payo ng iyong munting kasintahan. Magtago ka sa kanyang mga bisig at umiyak. Buhay at kamatayan. Ngayon, ako si Yuan Huai. Lumalaban gamit ang aking buhay. Huwag patayin si Yuan Gang. Bakit ka tumatayo? Mali, napatay ka. Ang mga pumatay ay papatay. Karapat-dapat kang mamatay. Naghahanap ng kamatayan. Kung hindi ka mamamatay, paano ako mamamatay? Kawalan ng katarungan King Kong Laring, ang ika-4 na anyo ng pamamaraang pamalo ng Futian Utos sa langit at lupa. Si Kuya ay Lakas loob mo bang patayin ako? Patayin mo ako? Hindi ka pakakawalan ng pamilya Yuan. Paano ang aking ina? Paano si Xiao Yuan? Wala sila kundi isang grupo ng mga higante. Paano ito? Sumunod ka sa akin. Hahayaan ko ang pamilya Yuan na maging background mo. Manahimik ka. Ang hindi pinapansin ng pamilya Yuan. Ngayon ay ipapadala kita sa daang hayop. Yuanzu, iligtas mo ako! Mabuhay! Mabuhay! Sinabi ko na ang sinumang darating ngayon ay mamamatay. Laban. Dapat mamatay si Yuan Shan at Yuan Hua. Ang matandang ito ay umaapi sa aking alagad. Guro, kung hindi ko kaya, tulungan mo akong ilayo si Xiao Yue, Zixia. Pinayagan mo si Yuan Huai na patayin ang aking apo. Ano ang dahilan? Elder Yuan, mag-ingat ka sa iyong sinasabi. Una, itong dalawa ay naglalaban hanggang kamatayan, buhay o kamatayan. Pangalawa, si Yuan Gang ay hindi matatag ang pag-iisip, na humaling. Si Yuan Huai ay naglilinis lamang ng pintuan para sa aking Zixia sect. Si Yuan Gang na ito ay direktang anak ng aking pamilya, Yuan. Siya ay inapo ng aking pamilya, Yuan. Kapag pumasok sa pintuan ng immortal, dapat mong isuko ang mga gapos ng pulang alikabo. Ganyan ka talaga. Tatanungin lang kita. Determinado ka bang protect? Dinala ni Xu Wen si Yuan Huai para gamutin. Sige, mula ngayon, ang pamilya Yuan ay aalis na sa Zixia sect. Salamat Zixia Fairy sa iyong proteksyon. Maaari mo akong sisihin sa pagkamatay ni Xiao Yuan. Kung mas maaga lang akong kumilos para ibalik siya. Baka hindi siya. Si Xiao Yuan ay kapatid ko. Ako dapat ang susundo sa kanya. Gusto ni Yun Wai na iuwi ang babaeng ito. Ikaw ang magbantay ng sekta. Si Yuan Shan ay mukhang hindi mabuti. Ikaw. Yuan Huai, gusto mong bumalik sa bahay ng Yuan. Sasama ako sa'yo. Ang pamilya Yuan ay laging naaalala ang aking pamilya Shu. Matutulungan kita. Ang dalaga ng pamilya Shu ay hindi masama. Hehe. Ang sekta ay nasa panganib. Bumalik ka agad. Hindi maganda. Natatakot ako na magkakaroon ng aksidente sa sekta. Kaya mabilis tayong bumalik. Tara na. Umalis ka sa daan. Yuan Huai, hindi tayo matrap sa hadlang ng dugo, di ba? Kalahati tama. Ang hadlang ng dugo ay totoo. Nakakonekta lang ito sa impyerno. Impyerno.
Ang mga nahulog na demonyo lamang ang makukulong sa impyerno. Ayaw kong pumunta. Yuan Huai, ayaw kong pumunta sa impyerno. Huwag kang magpanik. Hindi ka ba mangahas na magpakita? Hindi ako karapat-dapat na gawin ito ng mag-isa. Nasaktan mo ang aking pamangkin. Mamatay ka na lang. Yuan Shan, ang iyong pamilya Yuan. Sila ay nangahas lamang gumamit ng gayong kasuklam-suklam na paraan. Natatakot ka ba na si Lolo ay walang awa sa ilalim ng aking baston? Manahimik ka na lang. Hindi mo kailangan akong inisin. Maliit na bastardo. Busy pa akong bumalik sa Zixia sect. Mamamatay ka sa impyerno. Yun Shan, Yun Shan. Yun Shan, Yun Shan. Guro, paano ako makakalabas sa bilangguan ng impyerno sa lalong madaling panahon? Si Yuan Shan ay natatakot na pumasok siya sa landas ng demonyo. Natatakot ako na makasasama ito sa sekta. Mabuting bata, ikaw ay aking alagad, sapat na kabaliwan, pero hindi madaling lumabas sa impyernong ito. Siguro Zixia ay nasa sekta. Ano ang tawag mo sa kanya na sobrang mapagmahal? Huwag mong pansinin ang mga detalye. Pansinin ang mga resulta. Siguro Yuan Shan ay pumunta para kay Diwata Zixia. Oops, tumigil ka sa pagsigaw. Naiintindihan ko. Ngunit sa iyong kasalukuyang lakas, hindi bababa sa 3 taon. Pinatay ni Guro si Yuan Gang. Nasa tuktok na ako ng Jindan. Kaya kong lumampas sa mga bagay na tulad ng Nascent Soul. Maaari ko itong patayin ng isang patpat. Ang multong halimaw na ito, maaari mong patayin gamit ang isang patpat. Ngunit kung makakasalubong ka ng eksperto, natatakot ako na medyo nakakalito ito. Ito ang teritoryo ng Panginoon ng demonyong walang pagnanasa. Sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa kanya upang makalabas sa mundong ilalim. Sino? Sino? Kailangan kong umunlad sa lalong madaling panahon. Ikaw ay kalahating tao at kalahating demonyo pagkatapos ng lahat. Hindi mo kayang dalhin ang aking kapangyarihan ng matagal. Labanan kasama si Yuan Gang ay pinilit kong lumabas. Nasira ang aking kaluluwa. Kailangan kong matulog. Hindi makapagtayo ng pundasyon sa maikling panahon. Kung makalampas ka sa yugto ng Golden Pill. Natatakot ako na may pagkakataon pa. Guro, naiintindihan ko. Makakalampas ako. Si Shuen ay ang nakatatandang kapatid na babae ng panlabas na sekta. Ganyan ang mga kwalifikasyon. Maging guro. Huwag na mag-abala. Hoy! Hoy! Bakit ang asta mo parang isang malanding unggoy? Nakita mo ba yung lalaking taga Northwest? Hindi. Hindi ito si Master. Kamukhang kamukha ni Master. Ano bang nangyayari? Sino ka? Ako ang Monkey King. Hindi. Nasa loob ko pa si Master. Ikaw si Sun Wukong. Sino ang Master ko? Master ang sinasabi mo. Mukhang kilala mo itong mabahong unggoy. Baka isa pang 6-ear. Pati ang stick pareho. 6 years ka? Manahimik ka at huwag mong ikumpara si Lao Sun sa basurang yan. Si Master ay natutulog pa. Ngayon kailangan na nating gawin ito. Bakit nasa iyo ang stick na ito? Siye. Talaga, pamilyar ang amoy. Lumabas ka at mamatay. Maaari ko lamang tamaan ang isa sa 3 mundong ito. Master, gumising ka. Mas masahol ka pa sa isang unggoy. Huwag kang mag-alala. Gusto mong patayin ang apo ko? Disipulo, ayaw mong mamatay. Ikaw nga, paano kang naglakas loob na pumasok sa aking mundong ilalim? Siguradong sisirain kita. Kaya ako ang nag-iisang Monkey Sage. Ang huling taong nakipaglaro sa akin ng totoo at peking Monkey King. Patay na. Imposible, ako ang Monkey Heaven Great Sage. Ako yun. Disipulo, tandaan mo ang huling paraan na itinuro sa iyo ni Lao Sun. Kung hindi ko masira ang Nascent Soul. Kung buhay o kamatayan, hindi ko kaya. Si Lao Sun ay may isang huling lansihin na ituturo sa iyo. Huling paraan. Tama, pagkatapos ay maaari mong i-refine ang kaluluwa ni Lao Sun. Hindi lamang maaari kong makuha ang aking cultivation. At ito pa, ako pa rin ang iyong dharma. Guro, bigyan mo ako ng lakas. Bigyan mo ako ng paghihiganti. Hindi ko kaya. Sige. Huwag kang magdalawang isip. Ang disipulo ni Lao Sun ay dapat protektahan ang kanyang sarili. Zixia, ingatan mo ako. Hindi tayong lahat mamamatay dito. Ito rin ang kalooban ni Lao Sun. Guro, patayin ang apo ko. Naghahanap ka ng kamatayan.
Ang batas ay nagsasalita para sa langit at lupa. Yuan Huai, iniligtas mo ako muli. Ako, si Xu Wen, ay susunod sa iyo sa natitirang bahagi ng aking buhay. Hindi ako nangahas na hayaan si Miss Shu na maging alalay ko. Ito ay aking karangalan na sumunod sa iyo. Tara, bumalik tayo sa sekta ng mabilis. Ang bagay tungkol kay Yuan Shan ay dapat iulat sa master sa lalong madali. Yuan Huai, bakit ka huminto? Sabihin mo na sa master para makapaghanda siya. May mali. Anong mali? Tingnan mong mabuti. Mula nang bumalik tayo sa sekta hanggang ngayon, wala tayong nakitang tao. Oo nga, nasaan na ang lahat? Baka dumating na si Yuan Shan. Nag-scan ako gamit ang espiritual na kapangyarihan. Wala akong nakitang abnormal. Kung gayon, Maghiwalay tayo, nasugatan ka, at nawala ang espada mo. Bumalik ka na sa tirahan para magpagaling, at kunin mo na rin ang mahiwagang bagay. utang mo iyon sa master. Umakyat ang antas ko. Ayos na ang mga sugat ko. Kahit harapin ko si Yuan Shan ngayon, kaya ko na siyang labanan. Ang mensahe ni Zixia ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Kailangan ko nang magmadali upang tingnan. Sige, babalik ako agad. Mag-ingat ka. See ya. Taksil na Yuan Shan, lakas loob mong pumunta rito? Zixia, ako ito, si Yuan Huai. Yuan Huai, hindi ka pala patay. Sino ang nagsabing patay ako? Buhay na buhay ako, di ba? Sinabi ni Yuan Shan na patay ka. Naglakas loob pa. Dahil hindi ka patay, bakit hindi ka bumalik agad noong nakatanggap ka ng mensahe? Pagkatapos kong matanggap ang transmisyon, siya ay hinila sa Netherworld Prison kasama si Xu Wen. Impyerno. Yang si Xu Wen. Zixia, huwag kang mag-alala. Si Xu Wen, inilabas ko rin. Master ng siyam na sekta ng makasalanan. Hoy, Master! Huwag mo akong tamaan. Masakit, masakit, masakit. Tingnan ko. Ang master ng sekta ay masyadong balisa. Madaldal ka. Tingnan mo mamaya, lumaki na lahat. Mapanganib ang Netherworld. Maswerte kang nakalabas ng buhay. At dapat masipag ka sa iyong kultivasyon. Anong klaseng guro ang hindi nakakakita ng iyong kultivasyon? Master ng sekta, sa totoo lang, natanggap ng disipulo ang pamana ng mga nakatatanda. Ito ang base ng kultivasyon. Patayin ang walang pagnanasa na Demon Lord at tumakas. Isang desperadong pagkakataon. Ang swerte mo naman. Zixia, gusto mo bang malaman kung sinong immortal ang tumulong sa akin? Natatakot ako na ang Netherworld na ito ay hindi isang tiyak na ninunong demonyo. Pero tingnan mo ang sarili mo. Qingming, hindi inaalihan. Hindi, ninunong, demonyo. Ang nakatatanda na ito ay parang aking muling isinilang na mga magulang. Iniligtas ang buhay ko. Binuksan ang daan para sa akin. Si Kitian, Si Yuan Shan ba iyan? Eksakto. Yuan Shan, itong magnanakaw, hindi lang umalis sa sekta, gumagamit din ng masasamang sining. Yuan Shan, bilang isang nakatatanda sa sekta, pagtataksil, anong tapang mong magsanay ng masasamang sining? Paano ka nangahas na bumalik ngayon? Buisit. Sumasabuatan ka kay Yuan Huai. Sinira mo ang mga inapo ng aking pamilyang Yuan. Paano kita patatawarin? Dahil hindi ka nagsisisi, kaya lilinisin ko ang aking pintuan ngayon. Haha, masyado mo akong minamaliit. Hindi walang saysay ang aking pagiging nakatatanda sa loob ng isang siglo. Ang mayabang na nakatatandang Yuan ay masyadong kumpiyansa. Ang pagsasanay ay natapos na. Pagmamayabang, biro. Salamang ka? Tawa, Naging masama ka? hanggat sapat na malakas ito. Paano ang demonyo? Si Zixia ba ay hindi mapakali sa loob ng bahay? Pagkagulo ng espiritual na kapangyarihan.
Ang pamilyang Yuan ay talagang walang hiya. Walang hiya, hahaha. Ikaw ay nasa puso ko. Ito ay dahan-dahang sisira sa iyong espiritual na kapangyarihan. Guguluhin ang iyong mga meridian. Hahaha. Pinapayuhan ko kayong ibigay ang inyong cultivation base ng mas maaga. At sekta. Iniisip kong iiwan kang buo. Ang aking marangal na guro ng Zixia sect, paano ako susuko sa iyo? Hindi maganda ang hitsura. Masyado pang nagmamadali. Hintayin mo akong manigarilyo pa ng ilan. Lipulin muli. Hindi maganda ang forma ko ngayon. Maghintay ka. Zixia sect, kailangan kitang wasakin. Ikaw lang. Marahil ay naglakbay ka ng malayo. Natagpuan din. Wala na ang sektang ito. Ngunit walang bakas ng labanan. Ang mahika ng malayong bundok. Maaari mong sisipsipin ang pundasyon ng kultibasyon at buhay ng tagapagsanay. Kalahati ng mga alagad sa sektang ito ay pinatay ng tahimik. Ako ang master. Dapat silang protektahan. Kaya pinaalis mo ang mga alagad. Oo, ipapadala ko ang natitirang mga alagad. Ipinadala sa bawat sektang humingi ng tulong. Kaya mananatili ka lang dito at mamamatay? Ako ang master. Huwag nang bumalik. Bakit hindi ka nalang manatili at labanan ang malayong bundok ng sama-sama? Ang malayong bundok ay nagsasagawa ng masasamang sining. Hindi ito kayang labanan ng mga alagad. Bukod pa, matagal na akong nasugatan. Walang garantiya ng ganap na tagumpay. Alam mo ba? Kung hindi ako ang dumating ngayon, si Yuan Shan, at namatay ka na sana rito ngayon. Ako si Zixia Eucharist. Kahit subukan mong sumabog ang iyong sarili, maaari kang sumugal, talo-talo. Walang ingat na Yuan Huai. Tara, yakapin kita. Guro, buti na lang naabutan natin. Zixia, protektahan kita. Yuan Huai, walang kwenta. 1000 taon na, natukso ng isang mabalahibong bata. Yuan Huai, ikaw at ang punong guro. Ang syota mo ay ang punong guro. Oo, sinabi ko sa'yo. Gusto ko si Zixia. Siya ba ang punong guro? Si Zixia na diwata. Si Yuan Huai ay gusto lang si Zixia. Sige, kalokohan, linisin mo ang sarili mo. Punong guro, mas maganda ka pa rin. Punong guro, nasugatan ka. Mahaba ang kwento. Hindi ko sasabihin. Umalis na kayo sa sekta agad. Ano? Umalis? Hindi ako aalis. Sabi ko, aalagaan kita. Walang kwenta ang madaldal. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran ang mga alagad ko para sa akin. Punong guro, napakalakas ng sinaunang espiritu na ito. Zixia, Umalis ka na ngayon. Master Yuan Huai, ito ay nakatakdang kasama ang asong ito na si Yuan Shan. Mamatay ng magkasama. hindi ako pupunta kahit saan. Pero ikaw ang nag-iisang anak na babae ng pamilya Shu. Hindi rin ako pupunta. Ikaw ang punong guro, at ako rin. Gumaling ka sa lalong madaling panahon. Maharlika, ako na ang bahala. Si. Hindi ba kita pinaalis? Bakit ka bumalik? Maharlika, hindi ako sumunod. Ang alagad ay narito upang tumalikod. Anong gagawin mo? Hindi naniniwala ang master na kaya kong talunin si Wansan. Patutunayan ko sa iyo. Paanong nangahas kang mang-insulto sa akin? Ang isa kong master ay si Monkey Saint. Paano ang laban sa langit? Zixia, nagkahiwalay ang Diyos at demonyo. Huwag kang magpakatanga. Bumalik ka sa langit kasama ko. Unggoy, bitawan mo na. Kung pipigain ako ng langit, lalabanan ko ang langit. Bumalik ka na. Huwag kang mag-alala. Oo, ako nga.
Yuan Huai. Ang tigas mo talaga. Hindi papatay. Hindi ka patay. Paano mamamatay si Yuan Huai? Yuan? Dahil narito ang matandang aso ng angkan ng Yuan, bakit ka tumatakbo? Hahaha. Dalawa na lang ang natitirang sundalo sa malaking sekta na ito. Bakit ako tatakbo? Hindi madali para sa iyo ang makatakas mula sa Netherworld. Tumatakbo ka para mamatay muli. Patay o buhay, sasabihin ko sa iyo. O isipin mo kung paano ka mamamatay. Hahaha. Yuan Shan, sinaktan mo ang alagad ng aking... Yuan Shan, pinatay mo ang alagad ng aking sekta. Likwidasyon ngayon dito. Biro lang. Ikaw lang? At tama ako. Nagkaroon ka ng isa pang pagkakataon. Kawalan ba ito ng katarungan? Kawalan ng katarungan. Iyon ang dapat kong sabihin. Kung hindi mo pinatay ang mga inapo ng aking pamilyang Yuan, maaari kitang tanggapin. Pero ngayon, Ang pamilyang Yuan ay mas mababa pa sa isang grupo ng mga hayop. ikaw, Nakalimutan. Ikaw ay mula rin sa pamilyang Yuan. matulis ang dila. Ha? Hindi maganda. Nagpanggap akong walang malay sa loob ng ilang araw. Para lang sa sandaling ito. Yuan Huai, dudurugin kita sa pagkakataong ito. Ang batas ay nagsasalita para sa langit at lupa. Narito na. Hindi ko inaasahan na magiging maswerte ka. Hindi ako nasisiyahan. Sarili mong gawayan ngayon. Ang paglilinang mula pa noong unang panahon batas ng gubat, ang panalo ay hari. Ang tanging ikinalulungkot ko ay hindi kita napatay ng mas maaga. Karapat dapat ka bang mamatay kung mahina ka? Kung gayon, dapat namatay na sina Yuan Gang at Yuan Yue. Bakit ka naghiganti? Mga inapo ng pamilyang Yuan, paano ako magiging katulad ng isang mababang tao? Tulad mo, siraan ang daan ng fairies ng aking pamilyang Yuan. Lintik ka, pinoprotektahan ka ni Zixia. Ikaw, lahat kayo ay karapat dapat mamatay. Wala kang pagsisisi. Guro, nanalo ako.